Speaking of mga pagiging desperate ng ating mga kalaban. Okay, kalaban ng taong bayan ang mga power trippers ngayon. Okay? Ang mga nanunungkulan ngayon mga kababayan, baka hindi lang 90%, baka 95%, baka nga mamaya 99% pa. Ang mga politiko ngayon ay kalaban ng taong bayan. Kalaban nating lahat. Kasi mga mambubudol sila. Merong panibagong pambubudol din gagawin ng isang magaling magtago sa mukha ng anghel. Ang tanong, mukhang anghel ba siya? Posted by 167 mga kababayan. Bear with me. Pokemon. Aha. Eto. Paki-follow po si 167 mga kababayan ha. Ayan, paki-subscribe po. Hanapin nyo, type nyo lang, channel 167. Pagkatapos ng live natin, i-search nyo siya. So, shinare ni 167 itong parang screenshot ng conversation ni Claudine and ng isang direktor. So, Clau, ready ka bang maging si Inday Sara? So, may isang direktor na gagawa ng movie. If not movie, maybe a short clip. Pero ang pinakamagandang gawin is movie. So, ano to, parang, may tawag sa ganito eh. Parang, mamaya maaalala ko yan. Kasi parang, yung reason ng movie ay kind of ang hirap, ito ko yun ang term, maaalala ko yun mamaya. Parang ano lang, parang very political yung gagawing movie, no? Yeah. So, alam ko na ko agad, may sumagi sa isip kong director kung sino ite. Siyempre, malamang maka-Aimee. Clau, ready ka na bang maging si Inday Sara? Ang reply ni Claudine ay Sara forever. Nakakatuwa naman. Kasi si Claudine ay baka Duterte pala. Kasi si Marjorie Barreto ay makaleni. And I think si Gretchen, which is kakampi ni Claudine, marami akong alam, di ko sasabihin. Well, si Claudine maka-Gretchen to eh. Sa bangayan na magkakapatid, which mukha namang okay na si Claudine at saka si Marjorie. Pero sa bangayang ito, si Claudine ay maka-Gretchen. Si Gretchen ay maka-Duterte yan, ang alam ko. Okay. Oh, Sarah forever. OMG, I'm crying. Thank you, Direk. Love and miss you, sabi. Love you, Direk. Can't wait to work with you. So sa tingin ko, since malaking star si Claudine, movie ito. Ang pangit naman kung short clip lang. Right? Oh. Baka gagawa si Daryl Yap kasi tingin ko si Daryl Yap to eh. So hinahanap ko si Daryl Yap. Nakita ko, wala na yata yung kanyang Daryl Yap na Facebook. So ang nakita ko ay yung The Real Yap. Dali. Sana? Nawala. Teka. The Real Yap. Sinerch ko yan eh. Okay. Ayun. Makita ko kaagad. Bear with me. Ha? May nakita ako hindi kaaya-aya. Pag open ko ay hindi agad kaaya-aya ang nakita. Anyway, kalibadbad. Anyway, so may post nga si Daryl Yap or The Real Yap ng convo nila ni Claudine. Si Claudine ang nag-post? No, si Daryl Yap ang nag-post, mananapak na raw. Mananapak na raw. Tapos shinare ni Claudine. Okay? Shinare ni Claudine yung post ni The Real Yap. Tara, The Real Yap. Mananapak na. Love ya, Claudine Barreto. Oh, this is actually funny. This is really funny. Okay?
Well, iba rin yung sense of humor ni Daryl Yap, ha? Oh, shoutout direct, pero hindi ko na-appreciate na makamangga ka. Sorry. Okay. Well, pareho ang history ni Claudine Barreto at saka ni VP Sara. Claudine Barreto, di ba, nanapak ito ng isang tulfo. Tama ba? Sinapak ni Claudine Barreto at saka ni Raymart Santiago sa airport si Montulfo, right? Tapos si Montulfo, nakakatawa itsura, laki-laking tao, tulfo pa, matapang pa, pero puro black eye. Tama? VP Sara, as well, ay nabalita na nanapak ng sheriff. So, ang hamon ko sa iyo, Daryl Yap, gumawa ka ng movie ni Claudine Barreto, tapos kailangan may eksena sa airport, sa NAIA. Gumawa ka ng movie ni Claudine, napalaban si Claudine, ang gaganap na Raymart Santiago ay sino kaya? Ogie Alcacid? Pwede? Tapos ang gaganap na Claudine Barreto ay si VP Sara. Why not? Pero gagawa si Daryl Yap ng movie na si Claudine Barreto ang gaganap na VP Sara. You know what, Direct Daryl? I beg to disagree. Okay, they have a funny commonality. Meron silang, di ba, may common denominator si Claudine at saka si VP Sara, parehong palaban, parehong nananapak. Pero ang totoo pong kamukha ni VP Sara ay i-comment nyo sa comment section. Sige nga, hahanap ako ha. Sino sa tingin nyo ang totoong kamukha ni VP Sara? Sige, comment kayo sa comment section. Asan ang comment nyo? Pero kung ito ay movie, tapos finance ni Mangga, ay hindi ako manonood direct. Sorry. Not sorry. Sige nga, comment kayo. Sino ang kamukha ni... Oh, okay. Medyo. Kaya lang parang chinita ito eh. Chinitahin. Okay, dugong hapon kasi ito eh, mga kababayan. Pero bagay siya na VP Sara. Promise. Bagay siyang VP Sara. Yes, bagay siyang VP Sara. Tingin ko Kaya lang sa tingin ko, hindi rin to kukunin as VP Sara eh. Yeah, I doubt na kukunin tong VP Sara. Dali, hanap akong picture. Comment nyo nga sa comment section kung sino sa tingin nyo ang aking napupusuan na pwedeng gumanap as Vice President Sara Duterte. Bagay kasi sa katawan, nabanggit ko na to sa mga nakarang live ko. Sa build, sa height, sa balat din medyo, kaya lang mas makinis si VP Sara. Walaan niyo kung sino dito. Ay, may nakaalam. Ay, parehong channel may nakaalam. That's right. Sa tingin ko, mas appropriate na gumanap kasi parang mas bata si Claudine. Although si Claudine is a mother na rin, ang bagets ni Claudine tingnan. For me, mga kababayan, ang bagay na tama kayo, ang bagay na gumanap na VP Sara, si Aiko. Kasi 'di ba, mas malala yung RBF ni Aiko. You know what RBF means? Resting bitch face. Yung kapag nakaseryoso lang ang mukha, akala mo ay bitchesa. 'Di ba? Also, Aiko Melendez looks like a mixed bread or whatever. 'Di ba? May lahi si Aiko. Based from her name, I think she's half Japanese. Matangkad na babae. Parehong-pareho yung build halos, 'di ba? Medyo malaman na matangkad. So bagay sa tingin ko si Aiko nagaganap as VP Sara. Mukha rin namang mananapak itong si Aiko. Kaya lang si Aiko, pang kontrabida yung, di ba, sa Wildflower, yung si Maha Salvador, kontrabida kasi dun si Aiko eh. So baka yun yung isang ground na naging reputation ni Aiko na kontrabida siya.
Well, so far okey daw na counselor ito sa Maynila, right? Si Aiko. Pero yung kanyang boyfriend kasi si Jay Kong-hoon, yung anti-Duterte rin, na parang baklain. Pero boyfriend yun ni Aiko. So, okay, wag na lang si Aiko. Well, si Claudine, at least no may nasapak, si VP Sara nananapak, ay di sige na lang, okay na lang, no? Pero ano itong pakulo? Kung si Direk Daryl Yap ay gagawa ng movie, mga kababayan, about the Dutertes, panonoorin ko. Kung initiative niya na pagkukusa niya, kusang loob niya na gumawa ng movies about the Duterte, panonoorin ko malamang. Maybe, I don't know. Right? Pero kung ito ay produced by Aimee na na kasi magkaibigan si Aimee tsaka si Direk Daryl Yap eh. Also, pinopromote ni Daryl Yap si Aimee. So, pero kung ang ipakikita lang sa story na gagawin or sa movie na gagawin ni Direk Daryl Yap na kung ano yung, 'di ba, yung pinagdaanan ni VP Sara, being the first female born, yes, right? The rose among the thorns sa unang pamilya ni Pangulong Duterte kasi puro lalaki yung kapatid ni VP Sara, yung siguro yung kanyang mga, 'di ba, yung mga challenges sa buhay, yun. If it will just revolve to the story of the Dutertes at walang mga story ng mga Marcoses tapos hindi rin produced ni Aimee, maybe. Kayo po, panonoorin niyo ang pelikula o hindi? Paano kung si Aimee ang nag-produce tapos meron na namang mga pambubudol dun sa movie na ang kanilang angkan ay mabait, ang kanilang angkan ay kaibigan ng mga Duterte. Panonoorin niyo po ba? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.